Magandang araw po sa bawat isa sa atin na kabahagi ng ating pag-aaral dito sa Sulyap sa Katotohanan. Malapit nang magtapos ang taon at ganoon din malapit nang magtapos ang ating pag-aaral sa aklat ng Juan na nagpapakita ng katangian ng ating Panginoong Hesus bilang isang makapangyarihang Diyos na nagkatawang tao. Binabati po namin kayo ng isang maligaya at masayang kapanahunan ng paggunita ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Bagamat hindi ito ang tunay na marahil hindi ito ang tunay na panahon na siya ipinanganak, subalit yung espiritu na merong nagkatawang taong nanggaling sa langit na makapangyarihang Diyos na minahal tayo, inibig tayo upang kung magkagayon, tubusin tayo sa ating pagiging makasalanan. Tayo po ay nasa 12 leksyon ng ating pag-aaral at ang pamagat ay ang oras ng kalwalhatian, ang krus at ang muling pagkabuhay. Tunay na ang pagwawakas ng Ebanghelyo ay ang kasukdulan na kalwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na nasa mga langit, salamat po na mayroong kaming muling panahon na gugulin upang mag-aral, magbasa at magbulay-bulay sa inyong mga banal na salita, lalong-lalo na sa Ebanghelyo ni Juan. Patnubayan po ninyo kami ng inyong diwang banal at maranasan namin ang pagkasi ng banal na Espiritu upang ang mga banal na bagay na magdadala sa amin ang pag-asa, sasansala sa aming mga pagkakamali at magbibigay ng kapanatagan sa aming puso at diwa sa magulong sanlibutang aming ginagalawan. Pagpalain po ninyo kaming sama-sama, 10 ng aming mga taga-subaybay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakarinig ng isang tanging bilang bahagi ng ating pag-aaral sa linggong ito.
salamat po sa ating napakinggang awit. At kagaya ng ating tradisyon o kostumbre dito sa Sulyap sa Katotohanan, ang ating mga talatang dapat unang basahin, pagbulay-bulayan mula sa salita ng Diyos na siyang pundasyon ng ating pag-aaral ngayong linggo ay ang Juan 18:33 hanggang Kapitulo 19, talatang 5. Ang Juan 19, talatang 17 hanggang 22. Ang Juan 19, 25 hanggang 27, ang Lucas 2, 34 at 35, ang Juan 21 hanggang 18, at ang 1 Corinto 15, talatang 12 hanggang 20. Ito pong mga bahagi ng banal na kasulatang ito ay ating pag-uugnayin upang ating makita ang leksyon at mga aral na nais ng Diyos na ating makuha sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Ang ating susing talata na dapat nating pagtuunan ng pansin bilang bahagi ng ating pag-aaral ay ang nakatala sa Juan 18, ang talata ay 37. Juan 18:37. Ganito po ang sinasabi. Sinabi sa kanya ni Pilato, "Kung gayon, ikaw ay hari." Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito at dahil dito ay pumarito ako sa sanlibutan upang magpatotoo ng katotohanan. Ang bawat isang panig sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig." Narito ang sagutan ng isang akusado at ng isang humahatol, si Pilato, ng ang ating Panginoong Hesus ng gabi ng madaling araw ng Biyernes ay dalahin ng ating Panginoong Hesus doon sa luklukan ni Pilato bilang gobernador. At siya yung nagtanong na, "Ikaw ba'y isang hari?" Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, "Ikaw ang nagsabi na ako ang hari, subalit sa layuning ito, ako'y ipinanganak sa sanlibutan." Tinanggap ni Jesus ang katotohanan siya ang hari, subalit kakaibang paghahari ang nais niya. Ang paghahari sa buhay at sambahayan ng mga tao na babaguhin ng kanyang ebanghelyo, ang nagtatagumpay na Kristo, ang Kristong hari. Sa linggong ito ay atin pong pinag-aaralan ang bayubay ni Kristo doon sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Ito po yung climax ng Ebanghelyo ni Juan. Ang unang 10 kapitulo ay kanyang sinasaklaw ang 3.5 taon ng ministeryo ni Jesus. Yung kapitulo 11 hanggang 20 ay ito naman yung huling 2 linggo ng kanyang pagiging buhay na nilalang sa balat ng lupa. So, yung first na 10 chapters about the ministry of Jesus, yung 3.5 years. Yung kapitulo 11 hanggang 20, uulitin ko, ay idiniin yung pagkabuhay at pagkapako ni Jesus doon sa Kalbaryo. Ang 4 na ebanghelyo ay nagpapakita ng kamatayan ni Jesus sa iba't ibang paraan. Even though ang kanilang mga tala ay magkakaiba at may mga dagdag na mga bahagi, subalit ang bawat may akda ay nagdidiin ng mga punto ng tema ng ebanghelyo. Si Matthew ay kanyang idiniin ang katuparan ng mga hula sa lumang tipan. Si Marcos ay idiniin ang parallel between the baptism of Jesus at ang kanyang krus. Si Lucas ay ipinokos ang kanyang ebanghelyo sa krus na nagpapagaling at nagliligtas hanggang doon sa Kalbaryo. At si Juan, na siyang sentro ng ating pag-aaral ng trimestring ito, ay ipresent ang krus bilang pag-enthronement of Jesus, particularly tied to the idea of the hour, which is referred to numerous times throughout the book. Anong hour yon? The hour of glory. Ang oras ng kalwalhatian. Ang ideyang ito'y
nagpapakita hindi ng nakakahiyang kamatayan ng isang kriminal doon sa krus, kundi isang pagtatagumpay ng isang hari na nanaog upang puksain ang kamatayan at gapihin ang kaaway na siyang nagpapaalipin sa ating mga buhay. Sa unang bahagi ng ating pag-aaral ay tinanong ni Pilato ang ano ang katotohanan. Pansinin po natin ang tala dito sa Juan 18:28 hanggang 32. Pagkatapos ay dinala nila si Jesus mula kay Caiphas hanggang sa palasyo ng gobernador. Noon ay maaga pa at sila'y hindi pumasok sa punong himpilan upang hindi marumihan at upang sila'y makakain ng kordero ng Paskwa. Kaya't lumabas si Pilato at sinabi sa kanila, "Anong paratang ang dala ninyo laban sa taong ito?" Sila'y sumagot at sinabi sa kanya, "Kung ang taong ito'y hindi gumagawa ng masama, ay hindi sana namin dinala sa iyo." Sinabi ni Pilato sa kanila, "Kunin ninyo siya at siya'y inyong hatulan ayon sa inyong batas." Sinabi ng mga Hudyo sa kanila, "Hindi kami pinahihintulutan na ipapatay ang sinumang tao. Ito ay upang matupad ang salitang sinabi ni Jesus ng kanyang ipahiwatig kung anong paraan ng kamatayan siya mamamatay." Ang paglilitis ni Jesus sa harapan ni Pilato ay nagsimula sa pagpapahayag ng mga leader ng Hudyo na siya'y may nagawang kasalanan, kaya nga dinala sa kanya. Ito ang akusasyon ng mga taong iyon. Sa Juan Kapitulo 18:33 hanggang 38, makikita natin ang pag-uusap at ang pagsisiyasat at pagtatanong ni Pilato sa ating Panginoong Hesus at ano ang katotohanan. Ang gobernador nagtanong kay Jesus bilang hari ng mga Hudyo. Sa unang reference ng title, at hindi ito ang huli na ginamit yung King of the Jews. Jesus asked Pilate if he is asking this on his own or did others say that he was. Ang katanungang ito ay nagbaliktad ng mga haka ng gobernador, querying if he understands that whom he is speaking. The reader already knows that Jesus is the king. Will the governor understand? Si Pilato ay nag-respond sa ating Panginoong Hesus at nagtanong, "Am I a Jew? Ako ba ay isang Hudyo? Ang iyong sariling mga bayan at ang mga punong mga pari ang nagdala sa iyo dito. Ano ba ang iyong nagawa?" Juan 18:35. Ito ay pagtakas ng katugunan na nakaroot doon sa application ng katanungan ni Jesus. It was the governor's first step away from the truth, telling prejudice block his perception. Meron siyang pagka-prejudice dahil siya ay Romano tungkol sa mga Hudyo. Si Jesus ay tumugon na ang kanyang kaharian ay hindi dito sa lupa. Sinabi ni Jesus at sa kay Pilato, at naunawaan ni Pilato na ang claim to be king in John 18:37. This led Jesus' important explanation that he was born to bear witness to the truth and that every person who is of the truth hears his voice. Sinabi ni Pilato, "What is truth?" John 18:38. Subalit, hindi niya hinintay ang sagot. Instead, he goes outside to try to save Jesus from the crowd. Lumabas siya at hinarap ang mga multitude na nasa labas na nagsisigawan. Ang truth ay isang sentro at tema ng Ebanghelyo ni Juan. Ang logos, ang salita, si Jesus bilang liwanag at katotohanan. Ang lahat ng ito ay kabaliktaran ng kadiliman at ng kamalian. Siya'y puno ng biyaya at ng katotohanan. Juan 1:14. Ang biyaya at katotohanan ay naparito sa pamagitan niya.
Si Juan Bautista ay nagsumaksi sa katotohanan. John 5:33. Si Jesus ay nagpatibay na ang kanyang ama ay katotohanan. At si Jesus ay narinig na nagsabi na ang kanyang ama ang katotohanan. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang Logos, ang salita ng Diyos ay katotohanan. John 17:17. Bagamat si Pilato'y na-miss niya ang oportunidad na malaman ang katotohanan sapagkat siya ay prejudice sa kanyang mga early decision na nag-pressure sa kanya. Ang ikalawang bahagi ng ating pag-aaral ay ang narito ang tao. Behold the man. Dito sa Juan 18, pansinin po natin. Ang talata ay 38 hanggang kapitulo 19:5. Sinabi sa kanya ni Pilato, ano ang katotohanan? At nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga Hudyo at sa kanila'y sinabi, wala akong makitang anumang kasalanan sa kanya. Ngunit kayo'y may kaugalian na maari kong pakawalan ng isang tao para sa inyo sa Paskwa. Gusto ba ninyong pakawalan ko para sa inyo ang hari ng mga Hudyo? Sila'y sumigaw na muli, hindi ang taong ito kundi si Barabas. Si Barabas ang isang tulisan. Pagkatapos ay kinuha ni Pilato si Jesus at siya'y hinagupit. Ang mga kawal ay gumawa ng isang koronang tinik, ipinatong sa kanyang ulo at siya'y sinuotan ng isang balabal na kulay ube. Sila'y lumapit sa kanya at nagsasabi, mabuhay ang hari ng mga Hudyo, at siya'y kanilang pinagsuntok. Si Pilato'y muling lumabas sa kanila'y sinabi, tingnan ninyo, ilalabas ko sa inyo upang inyong malaman na wala akong nakitang anumang kasalanan sa kanya. Lumabas nga si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi ni Pilato sa kanila, narito ang tao. Behold the man. Napakasimple ang tala ng pagkasalaysay ni Juan sa mga huling yugto ng pagsasama ni Pilato at ng ating Panginoong Hesus. Ilang beses niyang sinabing wala siyang nasumpungang kasalanan sa ating Panginoong Hesus. Subalit, yung prejudice, yung pressure ng mga tao ang kanyang pinagbigyan para hagupitin at tuluyang ipapatay ang ating Panginoong Hesus. Si Pilato ay nag-repair sa isang kostumbre ng kapanahunang yaong kung sino ang kanyang pakakawalan sa araw ng Paskwa. Si Kristo ba na hari ng mga Hudyo, ang isang tulisan na si Barabas. Subalit pinili nila si Barabas na isang kriminal kaysa sa isang inosente na kasama nila at nagpagaling at nagbigay ng kanilang mga pangailangan. Ang mga sundalo'y pinahirapan si Jesus, gumawa ng isang koronang tilik at binigyan siya ng isang balabal na kulay ube. Similar sa isang gobernador o ng isang emperador na pinauupo sa isang luklukan. Subalit kadawas, hindi papuri ito para kay Jesus, kundi paghamak at pag-alipusta. Ang mga ginampanan ng mga tao na pagbibigay ng pressure kay Pilato upang i-release si Barabas at patayin si Jesus ay nagbigay ng isang signal na ang majority ang dapat masunod, bagamat si Jesus ay tama at inosente. This reminds the reader that John the Baptist's words in John 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Ginamit din ni Jesus at ni Juan, narito ang tao. Behold the man. Ang natatakot na si Pilato'y naghanap upang kung maaari iligtas pa si Jesus sa huling pagkakataon. Subalit siya'y natakot sa kanilang mga sinabi na hindi siya kaibigan ng emperor kung pakakawalan niya ang taong ito. Mas minabuti niya na makinig sa mga mali kaysa sumunod sa tama. Sumunod na bahagi ng ating pag-aaral ngayong linggo ay
ang sigaw ng ating Panginoong Hesus na kabahagi ng tinatawag na 7 palabras. Ano iyon? Naganap na. Consumatumis ang sabi. Naganap na. Sa 1:19, pansinin po natin ang tala. 1:19, 17 hanggang 22. Kinuha nila si Jesus at siya'y lumabas. Napasa niya ang krus patungo sa tinatawag na puong ng bungo, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Golgota. Doon ay kanilang ipinako siya at kasama niya ang dalawa pang, isang bawat tagiliran at sa gitna nila ay si Jesus. Sumulat din si Pilato ng isang pamagat at inilagay sa itaas ng krus, at ang nakasulat ay Jesus na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa ng pamagat na ito sapagkat ang dakong ipinapakuan kay Jesus ay malapit sa lungsod at ito'y isinulat sa Hebreo, sa Latin at Grego. Kaya't sinabi kay Pilato ng mga punong pari ng mga Hudyo, "Huwag mong isulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sabihin taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo." Sumagot si Pilato, "Ang naisulat ko'y naisulat ko na." Narito ang mga huling tagpo na buhay pa ang ating Panginoon doon sa Kalbaryo. At nilagyan pa rin ng patotoo kung sino siya, ni Pilato, ang hari ng mga Hudyo. Ang mga religious leader ay pinagsikap na tanggalin at ipatanggal ito, subalit nanindigan si Pilato na ang naisulat na ay naisulat na. Sabi sa Desire of Ages, page 745, a higher power that Pilate or the Jews had directed the placing of the inscription above the head of Jesus. In the providence of God, it was to awake thought and investigation of Scripture. May mas mataas na kapangyarihan kaysa kay Pilato at sa mga leader ng mga Hudyo ang naglagay at nagpahintulot na ang nakasulat na yaon ay manatili doon sa taas ng ulo ni Jesus. Ang providence ng Diyos ay nais niyang magdala ng pagbabagong isip sa mga nakabasa nito at ang pagsisiyasat ng mga kasulatan. Dito sa 1:19, 25 hanggang 27. Basahin po natin ang sabi rito. 25 hanggang 27. Ang mga bagay na ito'y ginawa ng mga kawal. Samantalang nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid ng kanyang ina, si Maria at asawa ni Cleopa at si Mariang Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang mga alagad na kanyang minamahal, ay nakatayong katabi niya, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At mula noon ay dinala niya ng alagad ng kanyang sariling tahanan. Narito ang isang nakakabagbag damdaming tagpo na bago malagutan ng hininga ang ating Panginoong Hesus bilang isang tao at isang anak, kanyang hinabilin ang kanyang tumatandang ina sa kanyang pinakababatang alagad, ang kanyang minamahal na alagad na si Juan. Anong itinuturo para sa atin ito, mga kapatid? Tayo na mga anak ay merong responsibilidad na ating bigyan ng malasakit ang ating mga magulang, lalong-lalo na sa kanilang pagtanda, na may mag-aruga, mag-alaga, at kumita sa kanilang mga pangangailangan. Napakagandang paalaala para sa atin nito. Nakatayo doon si Juan, ang minamahal na alagad, si Maria na ina ni Jesus, at iba pang mga babaeng nakasama nila. Now, nang siya'y mamamatay na, nag-usap si Jesus, "Narito ang iyong anak, narito ang iyong ina." Ano ang tinutukoy nito para sa atin? May pagmamalasakit bilang bahagi ng sambahayan. Tatandaan po ninyo, ang Kristo'y nagkatawang tao at naging bahagi ng sambahayan. Sambahayan na hindi po perpekto, dysfunctional. May mga kapatid siya kay Jose at siya ay kung minsan ay sinasabihang merong
masamang pag-iisip o hindi balance ang kanyang kaisipan, anuman ang kanyang naging karanasan, ang pamilya kay Jesus ay mahalaga para sa inyo at para sa akin. Nang ang ating Panginoong Jesus ay malapit ng malagutan ng hilinga, siya'y sumigaw na natapos na. Sa Grego, ito'y telos, to complete, to carry out. Sa Juan 19:28, all was now finished. Ang lahat ay naganap na. Ito'y kapwa verb na ginamit doon sa talatang 30, it is finished. It is a word related to the word teleoi, to finish, to make perfect. Anong dinidiin ito? Dinidiin ito na ang kabayaran ng kasalanan ay naganap na. Kompleto ang atonement na ginamit doon sa Kalbaryo. Ang pagtatakip sa kasalanan, ang pagbubuhos ng dugo ay sapat na solusyon para sa ating kaligtasan. Naganap na, natapos na. Natapos na rin ang mga sakripisyo ng mga hayop mula sa lumang tipan sapagkat yung tunay na kordero ng Diyos ay nabayubay na namatay doon sa Kalbaryo. Nilibing ang ating Panginoong Hesus sa isang libingan na wala pang nakagagamit. Sa Juan Kapitulo 20, ang talata ay 1 hanggang 7. Narito po ang tala. Juan 20, 1 hanggang 7. Nang unang araw ng Sanlinggo ay maagang pumunta sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa at nakitang ang batoy na alis na sa libingan. Kaya tumakbo siya at pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na minamahal ni Jesus. At sa kanila'y sinabi, kinuha nila sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan nila siya dinala. Kaya't umalis si Pedro kasama ang ilang mga alagad at pumunta sila sa libingan. Silang dalaway tumakbo upang makasama, subalit ang isang alagad ay mas matuling tumakbo kaysa kay Pedro at naunang dumating sa libingan. At siya yumuko upang tignan ang loob at nakitang niyang nakalatag ang may telang lino, subalit hindi siya pumasok sa loob. Dumating naman si Simon Pedro, ito'y sumusunod sa kaniya. Pumasok siya sa libingan at nakita niya nakalatag ang mga telang lino. At ang damit na inilagay sa kanyang ulo ay hindi kasamang nakalatag ng mga telang lino, kundi bukod na nakatiklop sa isang tabi. Narito ang tala ni Juan na pagkatapos na mailibing ang ating Panginoong Hesus ng unang araw ng linggong yaon ang sila'y dumalaw. Nakita nilang wala ang bangkay, ang telang lino na pinambalot sa kanya ay naroon sa ibaba ng kanyang pinaglagakan. Si Jesus ay namatay ng bago lumubog ang araw ng Biyernes at siya'y muling nabuhay sa madaling araw ng linggo. Sapagkat ang Sabat ay malapit nang dumating, siya'y inilibing. John 19:42. The burial process was done hastily and not completely. Kaya nga sa sala ni Lucas, bubabalik ang mga alagad na mga babae upang maglagay ng mga pabango sapagkat hindi na ito nagawa ng oras na yaon na papalubog na ang araw ng Biyernes. Nang si Pedro'y pumasok sa libingan, kanyang tinignan, naroon ang linong damit, subalit wala ang ating Panginoon. Si Pedro ay nakita na naroon ang kanyang damit o pinambalot sa kanyang katawan, subalit wala ang kanyang katawan. Ano ang ibig sabihin nito? Na ang ating Panginoong Hesus, dito sa talatang 20, Kapitulo 20, ang talata ay 8 hanggang 10. 8 hanggang 10. Pumasok din ang alagad ng unang dumating sa libingan at kanyang nakita at siya'y naniwala, sapagkat hindi pa nila naunawaan ang kasulatan na kailangan siyang bumangon mula sa mga patay. At ang mga alagad ay bumalik na sa kani-kanilang mga tahanan. Mga kapatid, mahalaga
na maunawaan natin ang mga salitang nasa banal na kasulatan. Kagaya ng mga alagad, hindi na naunawaan ang muling pagkabuhay ay isang mahalagang bahagi ng kaligtasan ng kanyang pagtubos para sa atin. Sa Juan 28 says that he went in and saw and believed. Seeing the grave cloth lying there and face there, lead John to believe. Si Juan ay nanampalataya na ang Panginoong Hesus ay bumangon mula sa mga patay. Upang sagutin ang katanungan, is it necessary to ponder why the tomb would be empty in the first place? Kinakailangan ba tayong magkaroon ng pagdududa na ang libingan ay kinakailangang walang laman at empty? Unang-una, si Matthew ay nagsabi that the tomb was guarded. Paano yan nanakawin at kukunin ang kanyang bangkay? Ikalawa, ang mga magnanakaw ay tinakaw ang katawan ni Jesus. Ito ang isa sa mga explanation kung bakit wala daw ang bangkay. Ikatlo, ang grave na ninakawan, inahari, and do not fold up grave clothes. Bakit nakatiklop yung kanyang damit na pinantakip sa kanyang mukha? Hindi yun pagnanakaw. Kaya nga't hindi totoo na siya'y ninakaw ang bangkay, kundi nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Si Jose, ang ating Panginoong Hesus at si Maria Magdalena ay nagkaroon ng tanging tagpo dito kay Juan sa talatang 11 hanggang 13. Ngunit si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak siya ay yumuko at tumingin sa loob ng libingan. At nakita niya ang dalawang anghel na nakaputi na nakaupo sa higaan ng katawan ni Jesus, at isa sa ulunan at ang isa sa paanan. Sinabi nila sa kanya, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sinabi niya sa kanila, "Sapagkat kinuha nila ang ating Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay." Narito ang Maria na siyang pinagaling ni Jesus mula sa 7 demonyong sumapi sa kanya. Nagpakita ang unang-una ang ating Panginoong Jesus sa kanya nang siya'y nabuhay na maguli. At kanyang tiniyak na siya ang Kristo na kanyang sinampalatayan at naglinis mula sa kanyang pagiging makasalanan. To her surprise, dalawang anghel na nakaputi ang naroon sa libingan, ang nagpatotoo na hindi na dapat siya umiyak sapagkat hindi patay ang kanyang tagapagligtas, kundi buhay na nanatili. Bagamat dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga mata, si Mary ay kanyang itinanaw at tumugon siya ng pananampalataya. The stranger says one word, Mary. It was one word revelation that changed the world. Suddenly, ang pagtawag ni Jesus sa kanya ng Maria, nakilala niya ang nabuhay na Jesus na naging kabahagi ng kanyang pagbabago ng kanyang pagiging makasalanan. Sinabi niya sa mga alagad na kanyang nakita ang ating Panginoong Jesus at kanyang sinabi ang detalye ng kanyang pakipag-usap sa ating Panginoong Jesus. Bago tayo magtapos ay sagutin natin ang dalawang mahalagang questions for application. Una, ano ang relasyon ng banal na kasulatang ebidensya sa historical na ebidensya tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus? Uulitin ko po, ano ang relasyon na ang tala ng Biblia na nagsasabing nabuhay ni Jesus at ang tala ng mga kasaysayan ay nagtutugma na ang Kristo ay nabuhay na maguli? Ano ang relasyon? Nag-uugnay po na totoo ang sabi ng kasulatan at ito'y pinatututuhanan ng kasaysayan. What is the historical evidence that powerfully confirms Jesus' resurrection? Ano raw, mga kapatid, ang historical na ebidensya na ang Jesus ay nabuhay na maguli? Ang mga kaibigan nating Roman Catholic ay sineselebrate yung Paskwa ng pagkabuhay. At tuwing nangyayari ito, milyong mga Kristiyanong Katoliko ang lumalabas upang patunayan na ang Kristo'y wala sa libingan, kundi nagbangon sa mga patay. Kaibigan,
Hindi natin empty po ang kanyang libingan. Walang laman. At hanggang ngayon, wala pong nasumpungang libingan o mga bangkay o kalansay ng Panginoon nating nabayubay doon sa krus. Ikalawa, inyong pag-isipan ang nasa 1 Corinto 15, talatang 12 hanggang 20. How does one make sense of that idea without Christ's resurrection? Those who have fallen asleep in Christ have perished. If those who have fallen asleep in Christ immediately go to heaven, how do Paul's word here confirm the truth that the dead sleep until the resurrection of Christ's return? Ang tala ni Pablo sa 1 Corinto 15, 12 hanggang 20 ay nagsasabing kung si Kristo ay hindi nabuhay, tayo ay habag-habag, na wala tayong pag-asa, na tayo ay mamamatay and will perish forever. Subalit dahil si Kristo ay nabuhay na maguli, meron tayong pag-asa na pagbalik niya ang lahat ng mga nagpapahingalay sa libingan ay kanyang gigisingin at babangong kasama niya. Hindi po nagtuloy sa langit si Kristo nang siya'y mabayubay doon sa krus. Ito'y pinatutuhanan ni Pablo at ng mga alagad, kagaya ni Juan. Sabi niya kay Maria, "Huwag mo akong salingin sapagkat hindi pa ako umaakyat sa aking Ama." Hindi umakyat si Jesus doon sa langit, kundi naroon siya sa libingan bilang isang tao na nagpapahingalay, naghihintay ng umaga ng pagkabuhay ng linggong yaon. Kaibigan, magtiwala tayo ng oras ng kaluwalhatian na Kristo doon sa krus at ang kanyang pagkabuhay ang pinakasentro ng ating ebanghelyo. May kapangyarihan ang kanyang kamatayan dahil ito'y kumuha ng inyong lugar. May kapangyarihan ang pagkabuhay ni Jesus sapagkat nagbibigay ito ng pag-asa sa mga namatay at mga natutulog. Ngayong ay nais nating makarinig na muli ng isa pang tanging awit na magdadala sa atin ng pag-asa na si Kristo'y namatay, nabuhay, nagtagumpay para sa iyo at sa akin.
Salamat po muli sa ating napakinggang awit na nagpapaalaala sa atin ng Kristo'y nagsakripisyo para sa inyo at sa akin. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama na nasa langit, salamat po na ang inyong salita ay buhay. Ang tala sa Ebanghelyo ay pinatututuhanan ng mga historical evidences na empty ang libingan na pinaglagakan kay Jesus. Hindi po siya ninakaw, hindi po siya na mali ang libingang napuntahan ng mga alagad, kundi tama po ang kanilang pinuntahan, sapagkat hanggang ngayon, wala pong nasumpungan na mga kalansay o mga labi na nagsasabing iyon ang mga labi ng ating Panginoong Hesus. Nabuhay siya at umakyat doon sa langit at muling babalik. Salamat po sa pag-asang ito na siyang sentro ng aming kaligtasan, sentro ng aming pag-asa. Pagpalain ng bawat isa sa amin sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay po na ang sulyap sa katotohanan ay nagpapahayag na si Kristo'y nabuhay na maguli, na sa panahong ito na ginugunita ang kanyang pagkamatayan, ang kanyang kapanganakan, ay ito'y nagpapaalala din na sa noon, Pasko ang sabi. Alam niyo, ang terminolohiyang Pasko sa Griego ay suffering. Kaya pag sinabi mong maligayang Pasko, ang ibig sabihin happy suffering, sapagkat si Kristo'y nagbata para sa inyo at sa akin. Pagpalain tayo ng Panginoon na sa pagdiriwang na ito'y makilala natin, ating mapagtanto na siya'y naghirap, nabayubay, subalit muling nabuhay na nagtagumpay at umakyat sa kaluwalhatian. Salamat po sa inyong pakikisama sa oras na ito.